Tinuloy ngayong araw ng grupong Manibela ang kanilang tigil pasada. Daan-daang tsuper sa Metro Manila ang hindi bumiyahe ngayong Lunes. At para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quezon City, Simon Gualvez. Mon, ano nga ba yung panawagan ng ating mga kapatid sa ikinakasang tigil pasada? Gretchen, Jess, papunta na ngayon dito sa tanggapan ng LTFRB itong grupong Manibela para nga kabahagi ng kanilang tigil pasada ngayong araw. Kanina, pinarada nila sa may kahabaan yan ng University Avenue sa Diliman, Quezon City, yung ilang jeepney na nagtigil pasada nga ngayong Lunes. Ang panawagan nila ay itigil or pag-aralan muna itong pagpapatupad nga ng PUV Modernization Program at magbitiw daw sana sa pwesto itong sina DOTR Secretary Jaime Bautista at suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis dahil sa umano'y korupsyon. Ayon sa grupong Manibela, nasa 200 jeepney kaagad ng grupo ang nagtigil pasada sa may Quezon City na nagtipon nga doon sa UP campus. 1,000 naman ang inaasahan nilang hindi babiyahe sa Metro Manila. Pero sa buong Pilipinas, aabot daw sa 200,000 tsuper ang nakiisa sa tigil pasada ngayong Lunes. Paglilinaw ng Manibela, hindi naman sila tutol sa modernisasyon. Gusto raw nilang pag-aralan muna ito ng Administrasyong Marcos Jr. dahil nagiging ugat daw ito ng korupsyon. Pero hindi na tumuloy ang Manibela sa inaasahan sanang dialogo sa Malacanang kahapon. Humihingi rin ng pangunawa si Valbuena sa mga naaabalang commuter. Tigil pasada raw ang kanilang paraan dahil hindi sila pinapakinggan sa kanilang mga panawagan. Sa usapin naman ng bilang, hindi raw naniniwala ang grupo na 5% lamang sila sa kabuuang transport sector. Dahil kung kakaunti lamang daw sila at hindi makakapekto sa pagbiyahe, bakit naman daw may mga lokal na pamahalaan nang nagsuspindi ng klase at may mga pinatupad pang libreng sakay. Jester, Gretchen, sa mga oras na ito talaga papunta pa lamang dito yung grupong Manibela sa tanggapan ng LTFRB. Magsasagawa sila ng maikling programa dito. Initially, dito talaga nila balak ibalandra yung mga traditional jeepney bilang ang pagtutol dito sa PUV Modernization Program. So far, sa huling tawag sa atin, bumabiyahe na yung grupo sa may bahagi ng Philcoa, papunta nga dito sa may East Avenue. At after dito naman sa LTFRB, tutungo naman sila sa Malacanang kung saan doon na nila itutuloy yung planong pagbalandra ng kanilang mga traditional jeepney para daw mas malapit sa Malacanang at marinig ang kanilang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Gretchen, Jess. Mon, matanong na rin kita, no? Diyan ba sa pagbiyahe mo, at least papunta dyan sa UP, napansin mo ba yung sitwasyon sa kalsada? Marami ba tayong mga kapatid, commuter na na-stranded o meron pa rin mga jeep na bumabiyahe? May mga bahagi na dito sa Quezon City, Jess, na talaga namang naapektuhan kahit papano yung pagbiyahe ng mga commuters dahil iilan-ilan lamang yung mga jeepney. Pero hindi naman totally zero yung mga nakikita natin mga jeepney na bumabiyahe at mabilis din nagde-deploy kasi ng mga libreng sakay itong ahensya ng pamahalaan, kabilang na nga yung mga lokal na pamahalaan at saka yung MMDA. Hindi lang kasi nila muna ipinapatupad itong mga libreng sakay para naman doon sa mga jeepney drivers na tumuloy pa rin sa pagbiyahe para hindi naman daw makasagabal sa kanilang kikitain if ever, no. So sa ating obserbasyon, may mga iilang jeepney na lamang yung mga bumabiyahe, kaya naman naging konting challenge ito o hamon sa mga commuters ang kanilang pagbiyahe ngayong araw ng Lunes. Jess. Mon, naalala ko noong huling linggo yung kanilang leader ng Manibela na si Marval Buena, sinasabi itong rally ay initially dahil daw dun sa mga corruption allegations within LTFRB. Wala na ba yun sa agenda at PUV modernization na ang kanilang pakay ngayong araw? Also, kailan nga ba yung bagong deadline? Ano ba yung mga panuntunan papunta dun sa PUV modernization? Yung issue ng korupsyon, Gretchen, parang injected dito sa ginagawa nilang kilos protesta na may kinalaman nga sa PUV Modernization Program. Kasi ang sinasabi ng kanilang Pangulo ng Manibela na si Marval Buena, tila nagkakaroon daw ng korupsyon. O ang kanyang word pa nga kanina, ugat ng korupsyon itong PUV Modernization Program na nais niyang kumbaga silipin at tignan at bigyang pansin ng pamahalaan, particularly ni Pangulong Bongbong Marcos na nga itong usapin na ito. Ang kasalukuyang deadline kasi na extend na dito sa consolidation para sa PUV modernization hanggang December 31. At after nito, talagang kailangan
consolidated na ang mga operators sa mga kooperatiba para nga makasali sila dito sa PUV Modernization Program. Bagay na magpapahirap daw sa kanila, lalo't nga ang laki ng kailangan nilang bayaran dito sa modernisasyon na mangyayari nga para sa kanilang mga traditional jeepney. At pangalawa, isinusulong din nila at pinapanawagan na sana raw ibalik na lamang yung 5 taong prangkisa ng jeepney dahil magmula daw na pumasok itong pandemya, provisional authority lamang yung taon-taon nilang nire-renew na malaking gastusin din daw para sa mga tsuper, lalo na sa mga operator. Gretchen. Okay, maraming salamat. Antabayanan natin yan buong araw. Nagbabalita mula sa Diliman, Mon Gualvez. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.